Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Sa isang bahagi ng kapatagan malapit sa gubat, nagpapahinga ang ilang mga player. Kasama nila ang mga lokal na mangangaso ng halimaw, at ang pangunahing tauhan, si Cho Hansen, ay naglalakad sa tabi nila habang may hawak na tasa ng kape. Ngunit wala ni isa sa kanila ang may ideya kung ano ang nangyayari sa ilalim ng lupa noong oras na iyon. Nang biglang nagsiliparan ang mga ibon sa ere habang maingay na sumisigaw, huminto ang ating bida at napagtanto niyang may kakaibang nangyayari. Naramdaman niya ang bahagyang pag-uga ng lupa. Tiningnan niya ang tasa, ang likido sa loob ay nanginginig, at lalong lumalakas ang pagyanig sa bawat segundo. Doon nila napagtanto na paparating sa kanila si Amugi, isang dambuhalang sea serpent. Isang halimaw ang biglang lumundag mula sa ilalim ng lupa. Inutusan ng isang babae ang mga mandirigmang gumagamit ng wind blade na maghanda para sa labanan, at ang ating bida kasama ang iba ay nagsimulang maghintay sa pagdating ng kaaway, ang pinakamatandang halimaw mula sa mga alamat. Lalo pang lumakas ang pagyanig ng lupa. Isang nakakakilabot na ungol ang narinig. Paparating na si Amugi, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng fear debuff sa lahat. Lumapit ang isang sorceress na nagngangalang Kim Hana at inutusan silang kumalma at maghanda para lumaban. Gamit ang kanyang mahika, madali niyang tinanggal ang debuff. Ang lahat ng mga ngaso ay bahagi ng grupong Windblade, tanging ang pinakamahusay lamang ang narito, at si Hanung ay kasama rin sa raid na ito. Nagpasya siyang gamitin ang sarili niyang lakas sa labanan. Hinugot niya ang kanyang espada, at sumayaw ang mga madidilim na lilang kuryente sa kabilang kamay niya habang tinatitigan ang kalaban ng may kumpiyansa. Nakakagulat, level 1 lang siya. Isa siyang belatedly awakened hunter na natuklasan lamang ang kanyang kapangyarihan isang taon na ang nakalipas. Napagtanto niyang kailangan niyang lumapit sa kalaban, kaya't tumulak siya mula sa lupa at tumalon ng mataas sa ere, tuluyang napunta sa itaas ng ulo ng halimaw. Pagkatapos ay bumulusok siyang parang bala pababa. Sa pagbangga nila ng halimaw, kumalat ang mga apoy at kislap sa lahat ng direksyon. At ito ay kapangyarihan lang ng isang level 1 player. Pero paano nga ba humantong sa ganito? Balikan natin ang sandali ng kanyang paggising bilang player. Noon ay nagtatrabaho siya sa isang construction site. Dumating na ang kanyang pinakahihintay na break. Siya ay 27 taong gulang. 3 taon pa lang ang nakalipas, isa lang siyang ordinaryong estudyante. Ngunit bigla na lamang dumating ang mga problema ng mousepetal ang kanyang ama dahil sa isang sakit na hindi magagamot, mana deficiency. Ang sakit na ito ay unang lumitaw 19 na taon na ang nakaraan, kasabay ng pagbukas ng mga dimensional gate. Doon tuluyang nagbago ang mundo ng mga tao. May mga taong nagising at nakatanggap ng mahikal na kapangyarihan. Ngunit ang mga gate na iyon ay naging parehong biyaya at sumpa. Ang mga halimaw mula sa ibang dimensyon ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa sangkatauhan. May mga sakit na hindi nagagamot, tulad ng mana deficiency, na nagsilabasan. Ang mga awakened na player ang lumaban sa mga halimaw, at kapalit nito, kumita sila ng napakalaking halaga. Ang mga loot mula sa halimaw ay may mataas na presyo sa merkado. Dahil dito, ang mga taong may koneksyon sa larangan ng mga player ay yumaman. Pero para sa kanya, isa lamang itong sumpa. Ang sangkap ng gamot na kayang pahupain ang sakit ng kanyang ama ay nagmumula sa isang bihirang bato na nahuhulog lamang sa ilang halimaw. At syempre, napakamahal nito. Kaya't ang kanyang ina ay nagsimulang magdoble trabaho. Binigay ng kanyang nakatatandang kapatid na babae ang lahat ng ipon para sa kasal. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ito sapat. Kaya pagkatapos ng kanyang trabaho, dumiretso siya sa kanyang part-time job. Siyempre, hindi pa rin sapat ang kinikita niya. Kung siya lang sana ay nagising bilang player, hindi na niya kailangang gawin lahat ng ito. Kayang-kaya niyang durugan ang mga bato gamit ang kanyang kamay,
tumalon mula sa mga gusaling mataas. Ang sarap sigurong maging player. Pagkatapos ng trabaho, umuwi siya at agad na humiga sa kama, sa wakas ay nakapagpahinga. Iniisip pa rin niya na magiging maayos ang lahat kung siya ay maging isang player. Sinasabing napakalaki ng kinikita nila, hindi masukat sa imahinasyon, ngunit wala siyang alam kung paano magising ang kapangyarihan. Para itong isang lottery na halos wala siyang tsansa na manalo. Pero kahit ganoon, hindi siya nawala ng pag-asa at patuloy na nangangarap kung anong klaseng player siya magiging. Hindi siya magiging ordinaryo, magiging isa siyang malakas na player. Kung ang pagiging player ay batay lamang sa kagustuhan, baka lahat ng tao ay naging player na. Inayos niya ang sarili, isinabot ang tuwalya sa balikat, at nagtungo sa banyo. Pero may naramdaman siyang kakaiba. Bigla na lang may malamig na simoy ng hangin sa silid, at isang system window ang lumitaw sa harap niya na may mensaheng siya ay nagising na. Napahinto siya sa pagkabigla, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sabi nila, may mga taong namamatay sa atake sa puso kapag nanalo sa lottery, at ngayon ay parang naiintindihan na niya kung bakit. Kinabahan siya, pumikit, at binuksan ang status window, umaasang may makikita siyang astig doon. Ngunit pagdilat niya, nakita niyang kakaunti lang ang kanyang mga stat. Karaniwan, ang mga bagong player ay may tig 10 na puntos bawat stat, pero siya, napahawak na lang siya sa ulo sa pagkadismaya. Himalang naging player ako, aniya, pero ang pangit ng stats ko. Nang tinignan niya ang kanyang skills, laking gulat niya nang makita na ang tanging personal skills niya ay buying at selling. Wala siyang active o passive skills man lang. Napamura siya sa buong mundo sa sobrang inis. Sa kawalang pag-asa, napaupo siya sa isang silya at tumitig sa kawalan. Isang luha ang damaloy sa kanyang pisngi. Naisip niya, kahit pa sinumpang hero ito, dapat man lang ay may total na 4 na po ang stats niya. Kaya't sinubukan niyang bilangin ang kabuuang halaga ng kanyang mga puntos, 18 lang. Napangisi siya at naitanong sa sarili kung bakit siya may 18th lang samantalang ang ibang player ay may average na 50 points. Kahit tumaas pa siya ng level, 5 puntos lang ang pwede niyang ipamahagi sa mga stats. Kailangan niyang umabot sa level 6 para lang mapantayan ang karaniwang level 1 player. Wala pa siyang active at passive skills na karaniwang 2 piraso kada isa. Kung ang isang player ay may magandang skill, tinatrato siya na parang hari sa loob ng party. At ang pagiging kabilang sa pinakamagagaling ay madali lang kung ganoon. Kadalasan, pagkatapos ng awakening, nakakatanggap ang mga player ng isa sa mga sumusunod na class, tank, damage dealer, o healer. 79% ng mga player ay tiyak na nakakakuha ng kahit isa sa mga iyon. Mayroon ding boost, isang skill na tumutulong sa mga baguhang player na mabilis mag-level up. Ngunit may mga player rin na iba. Halimbawa si Kim Hana, na 2 beses nagising. Isa siya sa mga natatangi. Sa buong mundo, wala pang 10 ang kagaya niya sa buong Republika ng Korea, at siya lang ang nag-iisang ganoon. Mayroon ding mga player na, sa kung anong dahilan, ay hindi umaangat ang level. At bagamat may kapangyarihan sila, hindi naman sila ganoong kalayo sa karaniwang tao. Pero kahit ang mga ganoong player ay may kahit konting skill. Sa loob ng 19 na taon, ngayon lang siya nakarinig ng isang awakened player na walang kahit anong skill. Naging curious siya sa tinatawag na personal skill niya, kaya't pinindot niya ito ng may pag-iisip. Bigla siyang nailipat sa isang store na naglalaman ng iba't ibang uri ng produkto, may mababa, may mataas ang kalidad. Lubos siyang nagulat at sinimulang silipin ang mga presyo. Lahat ay nakasulat ng tig 199,999,999 points. Nagulat ang ating bida at napaisip, seryoso ba to? Mukhang pinilit pa nilang gawing mukhang mura. Napagtanto niyang hindi ito karaniwang currency. Nang makita niya na may naipon siyang 2 bilyong points, muntik na siyang himatayan.
Napagtanto niyang ang mga points ay parang in-game currency. Pinag-scroll niya ang listahan at napansin ang isang bagay na kapansin-pansin, isang sandatang may legendary na kalidad. Labis siyang nasabik. Ang pinakamataas na kalidad na alam ng mga tao ay heroic, pero ito ay tinatawag na legendary. Pinindot niya ang item na iyon, ngunit sa description, isa lang ang nakasulat, hindi maaaring bilhin ng ordinaryong level. Para magkaroon ng karapatang bumili ng rare na item, kailangan niya ng higit sa 10 bilyong points. Pero ang balanse niya ngayon ay 0. Nagulat siya dahil ang mga una niyang puntos ay hindi pala kasama. Nang makita niya ang isang mataas na kalidad na item, nanlaki ang kanyang mga mata. Naalala niya na baka may gamot sa store na makakagamot sa kanyang ama. Mabilis siyang nag-scroll, binabasa ang mga pangalan ng. Sa wakas, nakita niya ang isang elixir na may legendary na kalidad. Karaniwan, ang tinatawag na elixir ay isang panlunas sa lahat, ngunit hindi pa niya ito kayang bilhin. Napangiti siya at tila naintindihan na ang tunay na kahulugan ng kanyang skill, kailangan niyang pumasok sa kalakalan. Humiga siya sa kama at naisip na ang mga tank ang pinakamayayamang uri ng player, kaya ito ang inilagay niyang filter sa paghahanap. Habang nagbabrowse siya, napansin niya ang isang kristal sa listahan ng mga produkto na kayang pataasin ang lakas, at ito ay agad na nakakuha ng kanyang atensyon. Isa itong kristal na may normal quality na kayang dagdagan ang lakas ng isang unit. Hindi ito gumagana sa mga player na may stat na higit sa 100. Naisip niya kung dapat ba niya itong bilhin o hindi. Kung hindi siya bibili ng skills at abilities, paano siya magiging isang dakilang player? Kailangan niyang pag-isipan ito ng maigi. Sa huli, binili niya ang kristal kapalit ng halos 5 milyon points. Habang tinatitigan niya ito, naisip niya kung pwede ba niya itong kainin. Nagdesisyon siyang subukan ito, at nang may pasok niya ang kristal sa katawan, bigla niyang naramdaman ang isang matinding bugzo ng lakas, lahat ng kanyang kalamnan ay biglang nanigas. Maya-maya, may lumabas na singaw mula sa kanyang katawan. Nang makabawi siya, sinubukan niyang ipitin ang kanyang mga kamao habang nakangiti. Isang unit lang ng lakas yun, naisip niya, pero para akong nag-gym ng ilang taon. Nagpasya siyang palakasin pa ang sarili gamit ang mga kristal, kaya bumalik siya sa store at sinubukang ibenta ang skillbook na nakuha niya. Naisip niyang ilista ito, at tinakda ang presyo sa halos 1 trilyong points. Ngunit isang system notification ang lumitaw na lubos niyang ikinagulat. Kailangan niyang tukuyin ang item na ibebenta sa registration window. May 20% na komisyon kapag nabili ito. Labis siyang nadismaya, ngunit wala siyang magawa, kaya nagsimula siya muli. Bumili siya ng isa pang kristal upang muling pataasin ang lakas niya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting napuno ng iba't ibang binili ang kanyang silid. Lumipas ang panahon. Pumunta siya sa Players Association, at tinanong siya ng babae sa reception kung anong dahilan ng kanyang pagbisita. Sinabi niyang nagising na ang kanyang kapangyarihan kaya nandito siya para magparehistro. Medyo nagulat ang babae at may pag-aalinlangan siyang tinitigan siya, bago nagsalita, medyo matanda ka na. Totoo bang nagising ang kapangyarihan mo? Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinawag na matanda. Tinanong ng babae kung nagkakamali ba siya. Hindi pa raw siya nakakita ng sinuman na nagising sa ganoong edad. Ang pinakamatandang taong nagising ay 58 taong gulang. Hindi pa rin niya maintindihan kung anong ibig sabihin ng babae. Ngunit nang mapatingin siya sa salamin sa tabi, gulat na gulat siya sa kanyang nakita, pumuti ang kanyang buhok at tumubo ang balbas. Dahil dito, napaluhod siya sa sahig at napatitig sa kawalan. Akala ng mga taga-association ay may demensya siya, kaya agad siyang pinalibutan at tinanong kung ayos lang siya. Tahimik lamang siyang nakatitig sa kanyang kulubot na mga kamay, at napagtanto niyang wala talagang libre sa mundong ito. Habang iniisip ito, binuksan niya ang system window at nakita na may halos 50 milyong points sa kanyang account, na unti-unting nauubos bawat segundo.
Kasabay nito, nauubos rin ang kanyang mga taon. Pag-uwi niya, tinansa niya kung gaano na lang siya katagal mabubuhay, at hindi siya natuwa sa sagot. Wala pa siyang 1 taon at kalahati na natitirang buhay. Kailangan niyang maghanap buhay, literal. Tiningnan niya ang mga gamit niya at napagpasyahang magbenta ng ilan sa mga ito. Kahit may pag-aalinlangan siya kung may bibili, kinuha niya ang kanyang game console, siniguradong gumagana ito, at isang system window ang lumitaw na may babala tungkol sa komisyon. Ipinwesto niya ang game console sa harap ng window at binitawan ito. Bigla itong naglaho at lumitaw sa product registration window. Labis siyang natuwa sa tagumpay na iyon. Ngunit bago niya itinakda ang presyo, kinamot muna niya ang kanyang balbas sa kalituhan. Sa totoong buhay, mga 50,000 won lang to, naisip niya. Pero, napagdesisyonan niyang subukan ang swerte, ibenta ito sa mas mataas na halaga. Itinakda niya ang presyo sa halos 100 milyong points. Bagamat kinakabahan siya, sinubukan niyang kumbansihin ang sarili, marami namang games itong console na to. Kaya tama lang ang presyo. Duda siya kung ipopost ba ang ad niya kung masyadong mataas ang presyo. Pero sa kabutihang palad, matagumpay na nailagay ang item niya sa pagbebenta, at tuwang-tuwa siya kaya napagdesisyonan niyang magbenta pa ng iba. Samantala, sa ibang dimensyon, isa sa kanyang mga customer ay abala. Isang demonita ang nagbabrowse ng listahan ng mga paninda, naghahanap ng bago at kawili-wili. Nababagot na siya dahil araw-araw ay pareho lang ang binibenta. Habang pumapagaspas ang kanyang mga pakpak, nagunat siya at sinabi na ito ay dahil sa kompetisyon. Minsan ay parang naglalaro na lang ng patibayan ang lahat. Ganito kung paano nananatiling buhay ang isang market economy. May narinig siyang tunog ng notifikasyon. Tumangala siya at nalaman na may mga bagong item na inilagay para ibenta. Tuwang-tuwa siya sa balita at agad na nagtungo sa tindahan para bilhin ang lahat. Samantala, nakatanggap si Hyens ng notifikasyon na naibenta na ang kanyang mga item, at kasabay nito, tila bumalik ang kanyang kabataan. Napagtanto niyang ang haba ng kanyang buhay ay nakadepende sa balanse niya. Kaya upang maibalik ang lahat ng nawalang puntos, nagbenta pa siya ng ibang bagay at nagsimulang mag-isip kung sino kaya ang bumili ng mga ito. Samantala, sa isa pang dimensyon sa mundo ng mga cultivator, may isang tao na bumili ng mga iyon. Isang dalaga ang kasalukuyang tumitingin sa relong binili niya at maingat na pinagmamasdan kung paano nagbabago ang numero. Hindi tiyak kung naintindihan ba niya na ang numerong iyon ay tumutukoy sa oras, pero talagang nagustuhan niya ang bagay na ito. Sumunod naman ang smartphone. Binuksan niya ito at lumitaw ang notifikasyon tungkol sa mobile data sa screen. Nagsimula siyang ikutin-ikutin ang smartphone sa iba't ibang direksyon at may bagong notifikasyon na lumitaw tungkol sa kawalan ng network. Pero hindi niya ito naintindihan kaya ninas siya. Matapos isara ang lahat ng notifikasyon, binuksan niya ang camera at labis na namangha dahil nakita niya ang kanyang mukha sa screen at inakala niyang ito ay salamin. Nang makita ang linya ng iba't ibang makukulay na icon at maskara, pinindot niya ito nang hindi nag-iisip at napaupo sa gulat nang makita ang kanyang refleksyon. Isang himala, sa refleksyon, may suot siyang sombrero sa ulo, kahit sa realidad ay wala naman talaga. Pinatay niya ang app at kinuha ang smartphone, nakatingin diretso sa camera. Bahagya siyang nahiya nang makita ang sarili. At doon siya nakaisip ng ideya. Kinuha niya ang telepono, gumawa ng cute na mukha, at nagsimulang mag-selfie. Samantala, sa ibang dimensyon, ang demonita ay nagngangalit sa galit. Hindi siya umabot sa pagbili ng ilang item na inilabas ni Hinson. Nagsimula siyang magmura sa lalaking nauna sa kanya, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang mga nabili at naisip, ano ba ang mga to? Pero para saan nga ba ang lahat ng ito? Kumislap ang kanyang mga mata. Tila sinusubukan niyang makita ang tunay na diwa ng mga bagay na ito, pero wala siyang nakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumukas ang game console at siya'y napatigil sa pananabik.
Nang may lumitaw na imahe sa screen, labis siyang namangha. Akala niya ay mahika ito, pero wala namang bakas ng mahika. Kaya paano ito posible? Lumipas ang oras at nadala na siya ng husto sa game console. Pawisan niyang pinipindot ang mga button hanggang sa isang punto, napatigil siya at lumaki ang kanyang mga mata. May lumabas na mensahe sa screen, "Game over." Nakatingin siya dito na parang di makapaniwala, saka sumigaw sa galit, at nagsimulang kumapal ang kanyang enerhiya sa paligid. Literal na nabaliw siya sa inis sa pagkatalo sa laro, na ilang beses na niyang nararanasan. Samantala, naglalakad-lakad ang ating bida sa tambakan, naghahanap ng mga bagay na pwede niyang ibenta. Lumapit siya sa isang sasakyan at binuksan ang system window, pero sinabi nitong hindi siya pwedeng magbenta ng mga gamit ng ibang tao. Medyo nadismaya siya at nagpatuloy. Nakakita siya ng sirang electric fan sa tabi at iniskan ito gamit ang system, at nalaman niyang maaari pa itong ibenta, na ikinagulat niya. Kinuha niya ito at nag-isip, dahil ba ito sa wala namang nagmamay-ari nito at ako ang nakapulot, o desisyon lang ito ng system. Pagkatapos nito, pumunta siya sa tindahan, saka umuwi, at nagpas siyang magbenta ulit. Pero may limitasyon ang system, hindi pwedeng lagpas sa 10 piraso ang ibenta sa isang pagkakataon. Kaya naisip niya, nakakahiya talaga, pero kahit ganoon, ito ang simulan ng kanyang negosyo. Dumating ang bagong araw. Nang makita niya ang laman ng kanyang account, kinabahan siya ng gusto at tinawag ang sarili niyang tanga. Ngayon, halos 1,000,000 na lang ang natitira sa balanse niya. Ngiting hilaw siyang napangiti at nagpas siyang subukang muling mag-recharge ng may bagong lakas dahil 11 araw na lang ang natitira sa kanyang buhay. At sa sandaling iyon, lumabas ang isang notifikasyon mula sa system. Nakatanggap siya ng reklamo mula sa isang mamimili na bumili ng produkto niya. Kung masyadong maraming reklamo at bumaba ng husto ang rating ng seller, masususpinde ang kanyang aktibidad. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Ang balitang iyon ay lalong nagpatindi ng kanyang kaba. Hindi niya alam na may ganito palang sistema dito. Pero ngayon, hindi ito ang pangunahing problema. Kaya napagdesisyonan niyang bahagyang ibaba muna ang presyo. Iniulat ng system na naging matagumpay ang mga pagbabago. At bigla, lahat ng produkto niya ay nabenta sa isang iglap. Ngiting kaba siyang ngumiti at habang inilalabas mula sa bag ang mga nabili sa tindahan, sinabi niya sa sarili na akala niya walang bibili ng mga iyon. Laking gulat niya talaga, kaya nagpasya siyang magbenta pa ulit, ngunit muling. Nag-abiso ang system ng panibagong reklamo mula sa mamimili at lalo siyang kinabahan. Lumalabas na 14 sa 20 produktong nabili ay may reklamo na. Ibig sabihin, 70% ng produkto ay depektibo. Dahil dito, masususpinde ang aktibidad niya ng 3 araw. Kailangan niyang ayusin ang problemang ito sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, ay declare ng system na walang bisa ang kanyang mga paninda at siya mismo ay mababan sa loob ng 3 buwan. Nainis siya at sinimulang suriin ang mga reklamo. Naiinis ang mga mamimili sa smartphone dahil 6 na oras lang ang kaya nitong gamitin ng tuloy-tuloy. May reklamo rin tungkol sa relong Solar ProRed. Binasa niya ito ng may kalituhan at sinabing gumagana naman ang lahat ng bagay na iyon, ubos lang talaga ang baterya. Sinuri rin niya ang iba pang reklamo, sigarilyo, lighter, soju, at beer. Mukhang ang mga nilalang sa ibang dimensyon ay naging sobrang dependent na sa mga produktong ito kaya't hindi na sila makatiis at nagsimulang mag-send ng reklamo na may kasamang panlalait at kahilingan na maglabas siya ng panibagong paninda. Dumarating ang mga reklamo bawat segundo. Wala na siyang oras para basahin ang lahat. Sa isang punto, hindi na siya nakapagpigil at napasigaw sa inis. Akala ba nila lahat may titulo sa speed reading? Bigyan naman nila ako ng konting oras. Naalala niya ang sinabi ng system at kumuha siya ng notebook, saka sinimulang isulat ang lahat. Simula ngayong araw, suspendido ang aktibidad niya ng 3 araw, kaya kailangan niyang ayusin ang mga reklamo sa loob ng 1 linggo. Kung hindi, mababan siya ng 3 buwan.
Para masimulan, kailangan niyang ibenta. Muli ang lumang cellphone, ngayon ay may kasamang charger. Mukhang ang mga customer ay katulad din niya, mga player na may kakaibang abilidad. Mukhang ang mga bumili ng elektronikong gamit ay hindi taga-Earth. O baka mga alien sila na kulang pa ang teknolohiya. Nang maunawaan niya ang nangyayari, na-excite siya at binuksan ang isang second-hand website para bumili ng mga gamit sa murang halaga, pero kulang ang kanyang pera. Nang makita ang notifikasyon, napatalon siya mula sa upuan at kinapa ang kanyang mga bulsa. May kaunti lang na barya sa loob. Napaupo siya sa kama sa panghihina at nagsimulang mag-isip kung ano ang dapat gawin. Siguro dapat niyang ibenta ang skillbook. At hindi pa rin siya makapagrehistro bilang player dahil matanda na siya. Isang ideya ang pumasok sa isip niya at kinuha ang kanyang mga telepono, nagsimulang maghanap ng kung ano. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na siya sa isang upuan at nerbyosong naghihintay ng balita. Nang marinig ang tunog ng notifikasyon mula sa kanyang cellphone, agad niya itong tiningnan at kinuha ang kanyang jacket saka nagtungo sa kanyang mga gawain. Pagdating niya sa trabaho, lahat ng mata ay nakatingin lang sa kanya, lalo na sa kanyang mga kalamnan. Madali niyang nabubuhat ang mga mabibigat na sako at naiakyat ito sa kanyang balikat. Napansin ng kanyang mga katrabaho na talagang malakas siya at tinanong kung saan siya nagtrabaho dati. Ngumiti siya at sinabing, kaunti sa lahat ng lugar. Lumipas ang 3 araw na ganoon. Bumili siya ng panibagong paninda para ibenta muli, at sinabi ng system na aalisin na ang ban niya sa loob ng 9 na segundo. Habang tinitingnan niya ang notifikasyon, ngumiti siya at inilabas ang mga gamit mula sa kahon. At pagkalipas ng ilang segundo matapos maalis ang ban, agad niyang ipinost ang mga bagong paninda para ibenta. Ngunit laking gulat at inis niya nang makatanggap siya ulit ng reklamo. Sunod-sunod ang mga notifikasyon kaya't pinagpawisan siya ng malamig at nagsimulang kabahan ng husto. Ilang sandali pa, ipinabatid ng system na may natanggap na reklamo para sa 20 sa 20 produkto. Ibig sabihin, 100% ng mga paninda ay may sira. Suspendido na naman ang kanyang aktibidad ng 3 araw. Binigyan siya ng 4 na araw para ayusin ito. Kung hindi, lahat ng paninda niya ay i-declare na walang bisa at siya mismo ay mababan ng 3 buwan. Laking gulat niya sa balitang iyon at nagsimulang magreklamo dahil hindi niya maintindihan kung ano ang naging problema. Napagpasyahan niyang basahin ang mga reklamo. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang demonita sa listahan ng mga galit na mamimili. Mukhang naglalaro ito buong araw at naubos ang baterya ng console, kaya't nagalit ng husto at nagpadala ng reklamo na may kasamang mura at pagbabanta. Napabuntong hininga siya, napagtanto ang pagkukulang, hindi niya naisip ang tungkol sa baterya. Lahat ng kanyang produkto ay may reklamo na wala namang malinaw na paliwanag sa problema, kundi puro pagbabanta at utos na maglabas siya ng bagong paninda. Galit na galit siyang sumigaw, bakit ba sila bastos agad? Pwede naman silang maghintay ng kaunti. Handa na nga akong mag-upload ng bagong produkto. Napahiga siya sa kanyang upuan sa pagod at napaisip na muli na naman siyang may 3rd day ban. Kung hindi niya ito maaayos sa loob ng 4 na araw, mababan siya. Gritting his teeth, nagsalita siya ng masama. Saka bumalik sa construction site kung saan pinuri siya ng lahat sa dagdag niyang trabaho. Makalipas ang 3 araw, natanggap niya ang bayad at nakabili rin siya ng bagong paninda. Naupo siya sa silya at tumingin sa system window na may pagkalito. Iniisip na ang taong bumibili ng lahat ng basura niya para lang siya maban ay tiyak na bibili rin ito. Ang mga bateryang ito ay pwedeng gamitin para sa game console. Pero ang tanong ay, gaano ito tatagal? Sa wakas, na-unban na siya at agad niyang ipinost ang mga item para ibenta. Ipinabatid ng system na matagumpay ang pag-upload ng lahat ng ads niya. Ilang segundo lang ang lumipas, may mga bagong notifikasyon. Naayos na raw ang mga reklamo tungkol sa kanyang produkto, at ikinatuwa niya ito ng husto.
Ngayon ay may halos 2 bilyong puntos na siya sa kanyang account. Ngumiti siyang malapad, saka clenched ang kamao sa tuwa at sumigaw, ito ang kapangyarihan ng pera. Ano naman kaya ang ibebenta niya sa susunod? Console ba ulit o lumang cellphone? Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Dahil naging mas bata na siya, maaari na siyang magparehistro sa association. Para makakuha ng player ID, kailangang dumaan sa 3 linggong training sa training center. Maaari kang bumalik sa training ng paulit-ulit hanggang pumasa ka sa pagsusulit. Kung hindi ka pa rin pumasa at nawalan ka na ng pag-asa, ayos lang, wala ka lang magiging sertipiko, kaya't hindi ka ituturing na ganap na player. Kaya't ang awakening ay simula pa lang ng pagiging player. Kasama sa mga pagsusulit ang theory at praktikal, at sa huli, talagang namukod tangi si Hinson. Pumalakpak ang instructor, tuwang-tuwa sa tagumpay niya, at may isa sa mga estudyanteng nagsabi na ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahan. Pero, hindi ba masyado na itong nagyayabang? Pagkatapos, tumayo ang isang babae mula sa grupo niya at ipinagtanggol ang ating bida. Pasigaw niyang sinabi, sino ba sa tingin niya siya? Ganito ba siya dahil may rare skill lang siya? Sumagot ang lalaki at sinabing totoo naman iyon, at ngumiti si Hansen kay Riley na parang sinasabing, ganyan na siya simula't simula. Lumipas ang 3 linggo, natapos na ang training, at lumabas ang ating bida sa kalye kasama ang kanyang grupo. Tinawag siya ng babaeng nagtanggol sa kanya at inanyayahang sumama sa kanila para ipagdiwang ang pagtatapos ng training. Maging ang lalaking hindi niya gaanong kasando ay nag-alok na sumama siya. Ngunit tumanggi siya, sinabing may mga gawaing bahay siyang kailangang asikasuhin, saka umalis habang iniisip na marahil hindi na sila muling magkikita. Medyo nalungkot sila na hindi siya sasama, dahil magaling naman siya. Kinabukasan, nagtungo siya sa association at sinalubong siya ng isang nakangiting babae na humiling na ibigay niya ang kanyang mga dokumento. At nang nagsimula na ang pagpaparehistro. Pagkatapos, buong pagmamalaki niyang tiningnan ang kanyang player ID. Naalala niya ang skill book at naisip na sa wakas, maaari na niya itong may benta. Baka nga kaya na rin niyang bayaran ang lahat ng utang ng kanyang ama sa pamamagitan ng pangangaso. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa Horned Rabbit Dungeon at nagrenta ng kagamitan. Roon, na may kamahalan ang bayad. Ngumiti ang lalaking nagbebenta at sinabihang bumalik ulit, ngunit kung malalit siya sa pagbabalik ng gamit, kailangan niyang magbayad ng dagdag, at baka tuluyan siyang maghirap. Nalungkot si Hinson at sinabing naiintindihan niya. Ang lahat, sa kanya sinubukang isuot ang mga kagamitan at naisip na sapat lang ang lahat ng naipon niya para sa pinakamurang armor at espada. Kung mahina ang kagamitan mo, baka hindi ka man lang makapasok sa dungeon. At kahit ang pananatili roon ay may bayad din. Lumabas siya papunta sa pangunahing plaza. Maraming player ang naghahanap ng tank at healer para sa team nila, at nililigawan sila sa pamamagitan ng mga kaakit-akit na alok, tulad ng libre ang bayad sa dungeon at garantiya ng kaligtasan. Habang nakatingin sa paligid, naisip ng ating bida na kahit sa mababang level na dungeon, malaki pa rin ang demand sa mga tank at healer. Napatingin siya sa karatula na may impormasyon tungkol sa dungeon, ang inirerekomendang antas ng mga player ay mula level 1 hanggang 5. Bagamat alam niyang mababa lang ang posibilidad na mamatay dito, mas mabuti pa ring mag-ingat. Binuksan niya ang system window at sinuri ang kanyang stats. Ang lakas, tibay, at liksi niya ay nasa 70, at ang talino at mahika ay nasa 30. Sa kasalukuyan, ang mga active skills niya ay lakas, fireball, at 5 pang iba. Ang passive skills niya naman ay body enhancement at 4 pa. Ngumiti siya, at naisip na sa kasalukuyan niyang mga kasanayan, pwede na siyang sumali sa kahit anong team, pero hindi niya gagawin. Ang layunin niya ngayon ay talunin ang boss mag-isa. Nagkunwari siyang nakuha na niya lahat ng kakayahan mula sa mga skill mastery books. Tumungo siya papunta sa dungeon, at tinanong siya ng lalaki sa entrada kung may kasama siya.
Sinagot niya na mag-isa lang siya, at tumakbo papasok sa dungeon habang iniisip na baka akala ng bantay na isa lang siyang tanga na nagtatangkang tapusin ang dungeon mag-isa. Kahit ang mga high-ranking player, bihira ang sumubok ng ganito. Sa totoo lang, ang monster hunting ay isang gawaing panggrupo. Ang realidad ay iba sa laro, isang pagkakamali lang ay maaaring kumitil sa iyong buhay o sirain ito habang buhay. Kaya mahalagang makahanap ng kasangga na maaasahan kapag may nangyari. Lumapit ang isa sa mga bantay ng dungeon sa lalaking nagpapasok at tinanong kung bakit pinayagang pumasok mag-isa ang lalaki. Sumagot siya, minsan kailangan mong hayaan ang isang tao na durugan ang sarili niyang kayabangan. Samantala, si Hansen ay nakatigil sa bungad ng dungeon, kinakalma ang sarili. Pagkakuha ng lakas ng loob. Lumakad siya at biglang nasa loob na siya ng isang malaking kuweba na may mga sulong sa paligid. Hindi pa siya nakakatingin sa paligid nang bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay mula sa gilid. May isang grupo ng hunters na sinusubukang lapitan ang isang horned rabbit. Agad siyang kinilabutan sa itsura ng halimaw at naisip na hindi ito kuneho, isa itong mabangis na mandaragit. Nang makita niya ang mga sungay at matutulis na ngipin ng halimaw, napagpasyahan niyang huwag muna lumaban at mag-obserba muna. Sa puntong iyon, ginamit ng isa sa mga player ang provocation skill. At bigla namang sumugod ang kuneho sa kanya. Talagang inaabangan nila ito. Pinigilan ng tank ang halimaw gamit ang kanyang kalasag. Pero ilang segundo lang ang lumipas, napagtanto niyang masyadong malakas ang kalaban at hindi niya ito kayang salagin. Si Hyensong, na nanunood lang, ay nagulat. Samantala, isa sa kanila ang nag-utos sa mga kasama na umatake. Lahat sila ay kakagising pa lang, awakened, at dumaan sa 3 linggong training. Pero bago ang lahat ng ito, normal lang ang kanilang mga buhay. May nagtatrabaho, may nag-aaral. Ang posibilidad na matapos ang isang dungeon ng matagumpay sa unang beses bilang isang team ay maliit, lalo pa sa ginagawa ni Hanong, na nag-iisa. Habang ginagamot ang sugatang tank, lumapit ang swordsman sa kanya at tinanong kung ayos lang siya. Matapos ang gamutan, tumayo ito at sinabing ayos lang siya. Samantala, nakatamal ng malakas ang isa nilang kasama sa halimaw at napapikit ito. Doon nila naisip na ito na ang perpektong oras para umatake. Habang pinapanood niya sila, napagtanto ng ating bida kung gaano kahirap simulan ang isang labanan. Sa hindi malamang dahilan, siya ay naisip niyang magtatagumpay siya agad. Pero alam niyang hindi siya dapat masyadong maging kampante. Isa sa mga player ang biglang sumugod para umatake, at nang mapansin ang paa ng halimaw sa itaas niya, agad siyang umatras at sinaksak ito sa katawan, dahilan para bumagsak ang kuneho ng patay. Napansin ni Hansung na mas matagal nilang nilabanan ang halimaw kaysa sa inaasahan niya. 8 minuto nilang nilabanan ang isang kuneho lang. Kailangan nilang mapatay ang mga halimaw ng mas mabilis. Makalipas ang 3 minuto, napansin niyang may 2 lalaking nagpapahinga sa di kalayuan. Mga miyembro sila ng security mula sa Players Association. Parang normal lang ang kilos nila, at naisip niyang baka hindi rin sila interesado kung may team ng mga player na mabura. Binuksan niya ang kanyang status window at inisip na sapat na ito para sa isang solo player. Pagkatapos ay ginamit niya ang stealth at pumasok pa sa kaibuturan ng dungeon. Di nagtagal, isang grupo ng mga player ang lumitaw sa kuweba. 2 sa kanila ang nagsabing maganda ang naging laban nila, at sumang-ayon ang kanilang leader na si Lee Suhi, miyembro ng So Guild. Si King Ji-soo, na kasama rin sa guild, ay masiglang. Nagsabing dapat silang magpatuloy dahil tiyak lalabas na ito. Umaasa si Suhi, at isa pang miyembro ng team ang nagsabing dapat nilang mahuli ng buhay ang halimaw sa lahat ng paraan. Sumang-ayon ang kaibigan niya, at ngumiti lang si Jisoo bilang tugon, habang binati sila ni Suhi ng good luck. Sinabi ng lalaki na huwag siyang mag-alala, tiyak na sapat ang lakas nila. At biglang lumingon si Suhi at tinanong, may nagduda ba? Ang problema ay hindi lumalabas ang halimaw.
Nang mapansin nilang Nena si Suhi, agad silang humingi ng paumanhin. Sinabihan siya ni Jisoo na huwag mag-alala, lalabas din daw ito pagkalipas ng ilang araw, ngunit ipinaalala ni Suhi na 15 araw na ang lumipas. Hindi siya makapaniwalang ang ika-4 na requirement ay horned rabbit lang. Napakamot siya sa ulo sa gulo ng isipan at sinabing hindi naman ganoon kahirap ang halimaw, pero hindi pa rin nila natatapos ang quest. Mukhang nagtatago lang talaga ito sa dungeon. Nawawala na siya ng pasensya. Nagalit siya at nagbanta na papatayin niya ang kunhong iyon sa 1 segundo, basta lumabas lang ito. Pagkatapos, inaya niya ang kaibigan na magpatuloy, ngunit bago iyon ay ginamit muna nila ang stealth skill. Samantala, nasa di kalayuan ang ating bida. Nag-e-ensayo siya ng panghuhuli ng kuneho. Nadaanan ng mga babae ang ilang halimaw, at tinanong ni Jisoo kung may narinig ba siyang tunog. Sinabi ng isa na marahil ito ang commander ng 3 team o ang pinakabata sa 2. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, may lalaking lumitaw sa harapan nila. Si Hansen iyon. Sinabihan siya ni Suhi na huwag na lang pansinin ito, pero sobrang na-curious na ang isa sa kanila at masayang sinabi na mukhang nagpunta ito. Mag-isa, o baka nawalan lang ng kasama. Tahimik lang ang kaibigan niya at pinanood ang lalaki ng mas mabuti, napansin niyang wala ni kaunting galos sa kanya. Sinabi niya na malabo iyon. Bukod pa roon, ginamit niya ang stealth skill, pero ganoon pa man, curious pa rin si Jisoo kung bakit siya mag-isa. Sabi ng kaibigan niya, hindi niya rin alam. Napansin niya ang isang bagay, at biglang nanlaki ang mga mata niya. Nakita niya ang logo sa armor ni Hansen at napagtantong rented equipment ang suot nito. Mukhang baguhan siya. Nagtaka ang mga babae. Naisip nila kung bakit siya naroon at sigurado silang hindi pupunta ang isang newbie sa lugar na iyon ng mag-isa. Baka nakipagpustahan ito para lumaban mag-isa sa mga halimaw. Samantala, inilabas niya ang kanyang espada at nagtungo sa direksyon ng kuneho. Sinabi ng isa sa kanila na kahit maraming useful skills ka, kailangan mo pa rin ng level 30 pataas para mapatay ang ganitong klase ng halimaw sa isang bigwas. Ngunit laking gulat nila nang madali lang niyang napatay ang kuneho. Napanganga sila sa gulat at napatahimik. Napabuntong hininga siya habang nakasandal sa kanyang espada at nakaramdam ng bahagyang panginginig sa katawan. Naramdaman niyang naawa siya sa kuneho, at humingi siya ng paumanhin sa isipan niya sa pagpatay nito. Pero wala siyang ibang magagawa, kailangan niyang makibagay para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang segundo, napansin niyang walang loot na lumabas mula sa kuneho, pero hindi siya nainas at muling gumamit ng stealth para patayin ang iba pang halimaw. Tinire niya ito mula sa likod gamit ang lightning strike, mabilis na pinatumba, at muling naghintay ng loot pero wala na namang lumabas. Pagkatapos ay muli siyang naging invisible. Si Jisoo naman, na nanunood sa kanya, ay nagduda at tinanong ang kaibigan, hindi ba't baguhan lang siya? Hindi na siya naghintay ng sagot at tinawag ang kaibigan, pero nanatili pa rin itong tahimik at patuloy na pinagmamasdan ang lalaki. May tinatawag na 20 level rule. Kung mas mababa ang level ng player kaysa sa halimaw, magdodrop ito ng item at makakakuha ng karanasan ang player. Ngunit kung mas mataas ang level ng player ng 20 o higit pa kumpara sa halimaw, hindi na siya makakakuha ng karanasan o item mula rito. Ang mahika sa loob ng bangkay ng halimaw ay nagiging mga mahalagang bagay, ngunit habang tumataas ang level ng player, lalong bumababa ang kalidad ng mga item na nalalaglag. At syempre, kapag umabot na sa 20 level na agwat, wala nang loot na lalabas. Nang muli niyang napatumba ang mga halimaw, napansin ni Sui na nanginginig ang kanyang mga kamay at ngumiti sabay sabing ito marahil ang unang pangangaso ng lalaki. Tinanong ni Jisoo kung ano sa palagay niya ang class nito. Ngumiti si Sui at sinabing hindi siya sigurado, at sinabing panoorin na lang muna nila ito ng kaunti pa. Wala rin naman daw siyang gagawin sa bahay. Sa oras na ito, muling sumabak sa laban si Hanong.
Nasugatan niya ang kuneho at pagkatapos ay tinarakan ito gamit ang isang lightning strike. Sa wakas, nangyari na ang matagal na niyang inaasahan, may nalaglag na asul na kristal mula sa kuneho. Lumalabas na nakaipon na siya ng 5, kasama ito. Ngunit nakakaramdam siya ng pag-aalala, dahil kahit solo hunting pa siya, at kahit ilang halimaw na ang napatay niya, hindi pa rin tumataas ang kanyang level. Sa dami ng napatay niya, dapat man lang ay umabot na siya sa level 2. Ngunit, pakiramdam niya ay hindi nadadagdagan ang kanyang experience points. Nagpasya siyang magpatuloy pa rin at naisip pa niyang baka malinis niya ang buong dungeon sa loob ng 1 oras. 5 oras ang lumipas. Nakapatay na siya ng napakaraming kuneho at muli niyang sinuri ang status window. Hindi pa rin tumataas ang kanyang level. Napaisip siya. Alam niyang karaniwan ay tumataas ang level ng isang player sa loob lang ng 1 o 2 araw. Pagkatapos ay may naisip siyang ideya. Nagpatuloy siya sa pagpuksa ng mga kaawa-awang kuneho habang ang mga babae ay nasa malapit lang at pinapanood ang kanyang pagkabigo. Lubos na nadismaya, naupo siya sa lupa at naisip na ito na ang katapusan. Sa nakalipas na 10 araw, kumita siya ng 150 milyon puntos mula sa pagbebenta ng electronics, at 100 puntos lang dito sa pagbebenta ng bangkay ng isang halimaw. Napakamot siya sa ulo at sinabi sa sarili na dapat siyang mag-isip ng positibo. Simula pa lang ito, sa sandaling iyon, may kunhong sumulpot sa likod niya, pero agad niya itong napansin at sa isang iglap lang ng kanyang espada ay napatay niya ito. Nagpatuloy ang pangangaso. Ang iba pang mga kuneho ay nagsimulang lumapit sa kanya at sa bangkay ng halimaw. Naghanda siya sa laban, at ilang ulit niyang inikot ang espada, pinugutan ng ulo ang mga halimaw. Nang siya ay medyo napatigil ng 1 segundo, may kuneho na sumugod sa kanya mula sa likod at naglabas ng nakakakilabot na ungol. Ngunit ang ating bida, kahit hindi lumingon, ay mabilis na natapos ang laban. Pagkatapos noon, lumitaw ang system window at binati siya sa kanyang bagong achievement. Mag-isa niyang nakatay ng 300 high-rankang horned rabbits at nakatanggap ng karaniwang pamagat na horned rabbit hunter. Upang mas maunawaan ito, lumapit siya sa pader at binuksan ang system window. Pagkatapos ay tumingin siya sa title section at naisip niyang may nabasa na siyang ganito dati sa internet. Kapag nakakuha ka ng special achievement, tumataas ang stats mo. Kahit sino ay pwedeng makuha ang pamagat na ito. Ang problema lang ay karamihan ng mga tao ay nag-level up na bago pa man makaabot sa 300 patay na kuneho. Maganda ito, baka makamit niya ang rare rank. Habang iniisip niya ito, pinagmamasdan siya ni Suhi at hindi napigil ang tumawa. Natuwa siya sa kanya. Napatay niya ang horned rabbit sa isang atake. Kung 1 beses o 2 beses lang niya ito nagawa, tatawagan niya itong tsamba. Pero hindi ito tsamba. Agad-agad niyang pinupugutan ang mga halimaw ng ulo gamit lang ang isang hampas ng espada. Sa wakas, nagpasya si Suhi na lumapit. Tumungo siya kay Hyensan, na abala noon sa pagbibilang ng mga kristal sa kanyang bag, at tinawag siya. Laking gulat niya nang malaman na may ibang player pa pala roon bukod sa kanya. Agad niyang napansin ang mataas na kalidad na kagamitan ng mga ito, at naisip, sino kaya ang mga babaeng ito? Nang mapansin ni Jisoo ang kanyang pagkalito, ngumiti ito at sinabi, "Huwag kang mag-alala," sabi ni Jisoo. "Galing kami sa security service." Tinanong niya kung anong ginagawa nila roon. Akala niya lahat ng empleyado ay nananatili lang sa pasukan, pero heto sila, pagala-gala sa dungeon. Hindi niya agad sila napansin at wala rin silang suot na ID badge. May pag-aalin lang ang sinabi ni Jisoo na kakauwi lang nila mula sa misyon ng pagbabantay sa gate. Marahil ay hindi niya sila napansin dahil gumamit sila ng concealment skill upang makaiwas sa pansin ng mga horned rabbits. Nag-alinlangan siya sa sinabi nito at napansin niyang hininga nila ay hindi niya naririnig. Anong klaseng concealment iyon?
Ngumiti si Jisoo at sinabing aksidente lang niyang napansin si Hyunsung habang nangangaso. Dahil sa galing nito, nakuha niya ang kanilang atensyon at ngayon ay nagtataka siya kung anong level na siya. Kinabahan si Hyunsung at naisip niyang level 1 pa rin siya, kahit na ang total ng stats niya ay umabot na sa 270. Hindi magandang napansin siya. Nagdesisyon siyang manahimik kaya ang sinabi niya ay nais lang daw nilang dumaan, ngunit curious daw talaga si Jisoo. Nang banggitin ni Jisoo na galing siya sa So Guild, nagulat siya, at ipinagpatuloy nito. May isang malaking kumpanya sa Korea na kilala ng lahat, ang So Group. At ang guild naming So, ay isponsorado ng kumpanyang iyon. Kung ipapakita mo ang mga abilidad mo, masaya akong tutulungan kang makapasok sa amin. Tahimik lang siya at naisip niyang masama ito. Kailangan niyang mag-ingat sa mga babaeng ito, dahil may parusa siyang daladala. Isang kondisyong maaaring hindi siya makapag-level up kailanman. Isang level 1 player ang tinalo ang isang horned rabbit dahil lang sa magagandang stats. Pero ano ang silbi kung wala siyang natatanggap na experience? Kahit na alam niyang maaaring makatulong ang mga ito, napilitan siyang tumanggi. Humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi siya interesado, saka naglakad palayo. Ngunit hinabol siya ni Soy at bigla na lang sumulpot sa harapan niya, hinaranggan ang daraanan niya. Tinitigan siya nito at nagtanong, baka naman hindi mo talaga alam ang tungkol sa So Guild. Napangiti siya ng pilit at sinabing alam niya ito. Nagtaka si Soy, bakit ka tumanggi? Pinag-isipan niya ito, kinamot ang kanyang baba at, matapos ang sandaling katahimikan, sinabi niyang gusto muna niyang subukang mag-isa. Hindi pa raw niya kailangan ng kasama. Nagulat si Soy at nagtanong kung may kontrata na ba siya sa ibang guild. Umiling siya at muling sinabing gusto niyang mag-solo hunt. Nang mapansing na tahimik ang dalawa, inisip niyang napaniwala na niya sila. Ngumiti siya at hiningi na ang daan. Ngunit bago siya umalis, iniabot ng babae ang isang business card at sinabing kung sakaling magbago ang isip niya at gustong sumali, kontakan lang sila. Kahit skills lang ang meron siya, ayos lang iyon sa kanila. Tinanggap niya ito at tuluyang umalis, sabay sabing pag-iisipan niya ito. Iminungkahi ni Soy na sabay na lang silang lumabas ng dungeon upang maiwasan ang problema, ngunit tumanggi pa rin siya at nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan siya ng biro ni Soy na bastos siya, pero nagpa siya na lang itong huwag na lang siya pag-aksayahan ng oras. Sinang-ayunan siya ng kaibigan nito at sinabing pagsisisihan din niya ito balang araw, at sumang-ayon si Soy at niyaya na itong lumabas na agad dahil nagsasawa na siyang tumambay ng walang ginagawa. Pagbalik ng ating bida sa nayon, napagtanto niyang kailangan niyang maging mas maingat. Maraming player dito, at sila ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Lumingon siya upang tingnan kung lumabas din ba ang dalawa, ngunit wala siyang nakitang pamilyar na mukha. Pagkatapos noon, sumakay siya ng taxi, at nang tanungin ng driver kung saan sila pupunta. Napabuntong hininga siya at sinabing umalis na lang muna. Sila, habang nasa biyahe, naghanap siya sa internet ng impormasyon tungkol sa Blood Fox Dungeon, at sinabi sa driver na doon siya pupunta. Ngumiti ang driver at nagsabing, mukhang kakatapos mo lang sa Horned Rabbit Dungeon, ano? Binati siya nito at sinabing marami na siyang naisakay na player papunta roon kaya kabisado na niya ang daan. Napangiti lang ng pilit si Hanan pero hindi na niya pinakinggan pa ang mga kwento ng driver. Sa halip, binuksan niya ang status window at tiningnan ang kanyang level, nagdududa kung kaya ba talaga niyang linisin ang ibang dungeons. Di nagtagal, narating na nila ang. Pagdating niya sa destinasyon, napansin niyang kapareho ng atmosphere ng Horned Rabbit Dungeon ang lugar. Naglakad siya papunta sa pasukan at tinanong siya ng lalaki kung nasaan ang ibang miyembro ng kanyang koponan. Sumagot siya na mag-isa lang siyang papasok. Pinayagan naman siya kaagad kaya pumasok na siya sa loob. Sa loob, may isang grupo ng mga manlalaro na napapalibutan ang isang fox. Gaya ng ginawa niya sa unang dungeon, nagpa siya si Hinsung na manood muna.
Napatingin siya sa mga gwardya at napansin niyang natutulog ang mga ito. Natuwa siya at ginamit ang hide skill. Pagkatapos makakita ng ilang halimaw, inilabas niya ang kanyang espada at may kumpiyansang ngiti sa labi ay umatake. Habang ginagawa ito, tiningnan din niya ang mga notification ng system. Napagtanto niyang nakakakuha siya ng humigit kumulang 180 points kada fox. Hinawakan niya ang espada gamit ang dalawang kamay, at isang malakas na swing ang nagtanggal ng ulo ng kalaban, dalawang katawan na walang ulo ang iniwan niya sa likod. May napansin siyang paparating, isang grupo ng mga fox. Naisip niya, panahon na ba para sa totoong pangangaso? 2 oras ang lumipas, nakapatay siya ng 279 na foxes, at sa wakas, natapos niya ang ika-300. Nakatanggap siya ng isang kamangha-manghang achievement dahil dito, na siya lamang ang nakapatay ng 300 high-level monsters. Pinarangalan siya ng titulong Blood Fox Hunter. Hindi na siya nagulat dahil ito naman talaga ang layunin niya. Pagkatapos noon, binuksan niya ang status window. Tumaas ng 1 puntos ang lakas niya. Napagtanto niyang nakadepende sa title ang pagtaas ng stats. Itinaas niya ang espada at hinarap ang malaking grupo ng mga halimaw. Nang magkatinginan sila ng isa sa mga fox, napagpasyahan niyang subukan ang isang eksperimento. 7 oras ang lumipas. Itinarak niya ang espada sa lupa at sandaling nagpahinga mula sa matinding labanan. Sa tabi niya ay may maliit na bantan ng mga bangkay. Nakatanggap siya ng bagong achievement, isang rare class title. Pinatay niya mag-isa ang 1,000 high-level monsters kaya't ginawaran siya ng Blood Fox Slayer. Natutuwa siya dahil tumaas ang antas ng kanyang titulo. Nang tingnan niya ang status window, tumaas na naman ang lakas niya ng 1 puntos. Ang bagong titulo ay nagbibigay ng dagdag to strength, at may posibilidad pang tumaas hanggang epic rank. Natuwa siya na hindi dito nagtatapos ang rare rank at nagpasya siyang magpahinga muna sandali. Nagplano siyang bumalik bukas. Habang kinokolekta niya ang mga crystals mula sa mga halimaw, nakakita siya ng skill book. Isang passive skill book na nagpapalakas ng buto, utak, at balat. Ngunit natutunan na niya ito. Hindi na niya ito maaaring matutunan muli. Medyo nabigla siya at naisip na kung alam lang niyang makakakuha siya nito, hindi na sana siya bumili ng kahit ano. May dala rin siyang isang rare passive skill book na nagbabawas ng 10% magic consumption, na binili niya sa tindahan. Tumungo siya sa labasan. Paglabas niya sa portal, pumunta siya sa checkout counter ng asosasyon. Sinabi ng empleyado na ilagay ang lahat ng nakuha niyang gemstones at gamit sa basket. Pagkatapos ay sinuri ito ng lalaki at labis na nagulat, ang dami niyang nakuha, at may rare skill book pa. Wala pa raw ganoong libro sa lugar na ito dati. Kinuha ng ating bida ang kanyang mga gamit at ngumiti habang nagtatanong, wala namang kakaiba rito, di ba? Pagkatapos nito, pumunta siya sa association upang ipagbili ang mga nakuha niyang gamit. Sinabi ng empleyado na makakatanggap siya ng 840,000 won para sa lahat ng gemstones, at kapag naibenta na ang mga libro, kukontaken siya. Habang palabas na siya, naisip niyang sa ganitong takbo ng kita, makakaipon siya ng halos 1,000,000 kada araw. Kaya, talagang ang pagiging player ang pinakamagandang trabaho. Pagbalik sa pasukan ng dungeon, umupo siya sa isang bench upang magmeryenda, at naisip na dapat ay maghanap na siya ng kwartong matutuluyan sa malapit dahil napakalayo ng biyahe mula sa bahay. Pagpukpok niya sa alikabok sa kanyang mga kamay, tumayo siya at diretsyong tumungo muli sa pasukan, desididong itaas ang kanyang ranggo ngayong araw. Muling nagsimula ang isang laban, at muli siyang nagwagi. Huminto siya upang ayusin ang kanyang paghinga, at lumitaw ang notification ng system. Nakatanggap ka ng heroic achievement. Pinatay mo mag-isa ang 5,000 monsters at nakuha mo ang titulo ng Blood Fox Slayer. Lubos ang tuwa niya sa balitang ito, at sa parehong sandali, isang bagong may lumitaw na notification. Siya ang kauna-unahang nakaabot sa heroic rank,
kaya't tumanggap siya ng isang titulo. Bahagya siyang nagulat at napagtanto niyang, bagaman may iba nang nakaabot sa rare rank, siya ang unang nakaabot sa heroic. Napakamot siya sa ulo sa pagkalito. Ang totoo, aksidente lang niyang nakamit ito, pero ayos lang din. Ngayon, kailangan niyang suriin ang kanyang mga stats. Sa pangkalahatan, tumaas ng 100 ang kanyang mga stats. Ang titulo niyang first to reach heroic rank ang tumulong dito, dagdag 2-0 sa lahat ng stats. Naisip niyang ang pagiging una sa isang bagay ay astig talaga, kaya tiningnan niya kung anong benepisyo ang binibigay ng titulo na Blood Slayer. Nadagdagan ang lakas niya ng 4, at may posibilidad pa itong umakyat sa legendary rank. Sinabi niyang kahanga-hanga rin ito, kaya't tiningnan niya ng mabuti ang mga salitang tumutukoy sa pag-angat ng ranggo, at nagpa siyang maging unang makakamit ng legendary rank. Pero sapat na muna ito para sa araw na ito. Dahil sobrang pagod na siya, nagpa siyang bumalik na lang bukas. Lumipas ang 10 araw. Sa lahat ng oras na iyon, natutulog siya sa isang motel malapit sa dungeon at nag-aalmusal sa daan. Panahon na ulit para sa panibagong pangangaso. Pinuputol niya ang ulo ng ilang mga halimaw nang biglang may lumitaw na system notification. Dahil pinatay niya ng mag-isa ang 10,000 monsters, nakatanggap siya ng legendary title na Blood Fox Executioner. Siya rin ang unang nakaabot sa legendary rank, kaya karapat-dapat siya sa titulong iyon. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag. Agad niyang ibinaba ang espada at umupo sa lupa, pagod na pagod. Sinabi niyang akala niya mamamatay na siya, pero kinaya pa rin. Binuksan niya ang status window at nakita ang malaking pagtaas sa lahat ng stats. Ang achievement na first to reach legendary rank ay nagbigay ng dagdag 4-0 sa lahat ng katangian niya. Natawa siya at ngumiti, sabay sabing, grabe, ang galing nito. Pagkatapos, tiningnan niya ang titulo ng pagpatay sa mga halimaw, na nagbibigay ng dagdag 8 strength, ngunit hindi na ito tataas pa ng ranggo. Hindi man siya gaanong nabigo, alam niyang may makukuha pa siyang benepisyo dito. Lumabas na siya ng dungeon, isinuksok ang espada sa lagayan, at naisip niyang marami pa siyang pwedeng paghunten kung saan pwede siyang kumita ng malaki. Bumalik siya sa Horned Rabbit Dungeon at sinimulan muli ang paghuli sa mga halimaw. Matapos ang isa, huminga siya ng malalim at naghanda sa pangalawa, na umatake mula sa likod. Itinusok niya ang espada sa ulo nito, itinapon sa pader, at naisip niyang kaya niya kahit walang armas. Nang silipin ang laman ng kanyang bag, nagpasya siyang dahan daw ang tapusin ang laban at bumalik na sa motel. May dumating na mensahe mula sa trading house ng mga manlalaro sa kanyang telepono, lahat ng paninda niya sa auction ay nabili na. Malaki ang halagang natanggap, kaya kailangan niya itong kunin ng personal. At dahil kailangan din naman niyang pumunta roon, at ito rin ang araw na dadaloy sa kanya ang pera, hindi na niya ito ipinagpaliban at pumunta sa asosasyon. Sa front desk, tinanong siya ng receptionist na i-check ang halaga at pumirma, at nang kunin niya ang resibo, nang inig ang kanyang mga kamay sa galit. Mataas man ang presyo ng paninda, halos kalahati ang nabawas dahil sa buwis. Pinigil niya ang galit at inisip na parang hold up sa liwanag ng araw, pero worth it pa rin ang perang nakuha niya. Sa halip na ibenta ang mga skill para sa points, umuwi siya at nag-isip na kailangan pa niyang maghunting ng mas todo. Sa loob lamang ng mas mababa sa 10 araw, kumita siya ng 10 milyon gamit lang ang mga bato sa dungeons. Ibig sabihin, 100 milyon kada buwan ang potensyal niyang kita. Mabilis na damadami ang kanyang points, at sa ganitong bilis, mabibili na niya ang elixir ng mas maaga kaysa inaasahan. Dumaan siya sa bus stop, at habang tinitingnan ang sarili sa salamin ng baso, napansin niyang hindi pa siya nakakabili ng damit para sa sarili simula nang magkasakit ang kanyang ama. Hindi niya rin kayang bumili para sa kanyang ina at kapatid. Pagdating ng bus, sumakay siya at ngumiti, sabay isip na aayusin na niya ito ngayong araw. Gabi na, pagsapit ng 7:00, natapos na ang trabaho ng kanyang ina sa pabrika.
pero hindi pa rin siya makahinga ng maluwag dahil hindi pa tapos ang kanyang araw. Sabi niya, nagpaalam siya sa kanyang mga katrabaho at naglakad sa kalsada, at si Hinsang ay biglang lumitaw sa likuran niya. Nang marinig ang tinig ng kanyang anak, lumingon siya ng may pagkagulat at masayang kumaway ito sa kanya. Pagkatapos ay niyakap niya ito at tinanong kung kailan ito pumayat ng ganoon. Tinanong niya kung bakit ito naroon at sinagot siya na pumunta siya upang salubungin siya. Napangiti siyang muli sa mga salitang iyon at napansin niyang ang laki na ng inilaki nito, ni hindi niya namalayang ganoon na pala. Naglakad silang magkasabay at tinanong niya kung nakakain na ba ito ng hapunan. Sinabi niyang hindi pa, at gusto raw niya na kasabay siya nito kumain. Sa hindi malamang dahilan, nalungkot ang kanyang ina at may seryosong ekspresyon sa mukha habang binanggit ang pangalan nito. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kamay sa kanyang bulsa at sinabi na hindi pa siya maaaring umuwi ngayon, kailangan pa niyang pumasok sa kantin para magtrabaho. Ibinigay niya ang pera sa kanyang anak at sinabing kumain na muna ito mag-isa ng pansit, at bukas ng umaga ay ipagluluto niya ito ng masarap na agahan. Sinabi ng anak na ni hindi pa nga nakakain ang kanyang ina, kaya't imbes na maghiwalay, sabay na lang silang kumain. Napangiti ang ina, may bahid ng pagka-guilty, at sinabing pwede naman siyang kumain sa trabaho, kaya umuwi na lang muna ang anak. Ngumiti ito at nag-alok na tulungan siya, ngunit tumanggi ang ina dahil alam niyang pagod na rin ito. Sandaling tumingin ang binata sa kanyang ina at may iniisip, pagkatapos ay nagsalita ito ng seryoso, may gusto raw siyang sabihin, kaya siya nagpunta. Tumingin ang ina sa kanya na tila nagtatanong, at ngumiti siya habang sinasabing, nagising na ako, awaken. Gulat na gulat ang kanyang ina at noong unay hindi makapaniwala. Ipinakita niya ang kanyang player ID at sinabi sa ina na pwede na nitong iwan ang trabaho sa pabrika at sa kantin. Ngunit hindi natuwa ang ina, dahil alam niyang mapanganib ang pagiging manlalaro. Nakita niya ang reaksyon ng ina kaya't agad siyang nagpaliwanag, sinabing ligtas naman ang ginagawa niya at siya'y maingat, kaya maari na itong huminto sa pagtatrabaho. Ngunit seryoso ang sagot ng ina, hindi naman agad-agad kumikita ang mga manlalaro, di ba? Sa pagkakaalam ko, marami muna silang ginagastos. Nahihiyang kinamot niya ang kanyang tainga, saka ngumiting alanganin at sinabing pinalad siyang manalo sa jackpot. Inabot niya ang check sa ina at hiniling na tingnan ito. Nang makita ng ina ang halagang 1 bilyon, labis itong nagulat. Ipinaliwanag niya na nakakuha siya ng bihirang skillbook habang nangangaso at naibenta ito. Sa perang iyon, hindi na sila mamamroblema sa ospital ni tatay at mababayaran na ang lahat ng utang nila. Hindi niya inaasahan, pero napaluha ang kanyang ina. Marahil ay dahil sa sobrang pasasalamat, pero marahil ay may halong guilt din, dahil kinailangan pang pumasok ng anak sa isang mapanganib na trabaho para sila'y makapagpahinga. Pinunasan nito ang luha at humingi ng tawad, ngunit agad siyang nataranta at sinabing huwag na huwag itong mag-sorry. Kung wala kayo, hindi rin naman ako mabubuhay at lalaki ng maayos. Kaya hayaan mo muna akong bumawi. Magpahinga ka, at alagaan si tatay. Napangiti ang ina at nagpasalamat. Pagkatapos ay pumunta sila sa kanyang pangalawang trabaho, kung saan ipinakilala siya ng kanyang ina sa mga katrabaho nito. Masiglas silang bumati sa kanya, at nang hugasan niya ang lahat ng plato hanggang common tab, nagulat ang lahat at ipinagmalaki siya ng kanyang ina. Di nagtagal, natapos ang trabaho. Nagpasalamat ang mga katrabaho ng ina dahil maaga silang natapos dahil sa tulong niya. Sinabi niyang siya ang dapat magpasalamat, at pagkatapos ay nagpaalam na silang lahat. Magkasabay na umuwi si Hansang at ang kanyang ina. Pagdating nila sa bahay, nakaupo ang kapatid niyang babae, naghihintay lamang sa pag-uwi ng ina. Gulat na gulat ito nang makita ang kapatid. Agad itong lumapit at nagtanong, bakit daw biglaan ang pagdating niya. Sinabi niyang may magandang balita siya, kaya mag-relax muna ito. Pagkatapos ay umupo silang lahat sa sahig, handang makinig sa mahalagang balita.
Ang kapatid ay litong-lito at hindi inaasahan na ito pala ay nagising na bilang manlalaro. Laking gulat niya nang ipakita nito kung gaano nakarami ang kinita. Hindi siya makapaniwala at tinanong kung totoo nga ito. Ngumiti siya at sinabing huwag masyadong mag-alala at huwag na ring magpagod. Siya na ang bahala sa lahat. Nang maisip ng kanyang kapatid na babae na hindi na niya kailangang magtrabaho ng gusto, napaiyak ito, at agad siyang niyakap ng kanilang ina upang pakalmeyan siya. Muntik na ring maiyak ang ating bida sa tagpong iyon. Ngunit aminado ang kapatid niya na talagang mahirap ang pinagdaanan nila. Lumalim ang gabi at dahil si Hinsang na ang pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya, sa futon siya pinatulog habang ang kanyang ina at kapatid ay humiga na lang sa carpet. Kinaumagahan, pumunta siya sa trabaho at iniwan ang kanyang bankbook sa bahay. Tinanong siya ng ina kung komportable ba talaga siya na doon tumira. Sinabi niyang oo, at dagdag pa niya, maraming dungeon sa buong bansa. Nagtanong ang ina kung anong oras siya uuwi, at ngumiti siya habang sinasabi, pagka-uwi mo mula sa trabaho, andyan na rin ako. Napansin ng ina na magaan lang ang suot niya, kaya tinanong kung ayos lang siya. Sinabi niyang makakapagrenta naman siya ng gamit sa malapit na tindahan. Kumaway siya at umalis papuntang trabaho. Ngunit kinagabihan, hindi niya natupad ang pangako niyang makauwi bago dumating ang kanyang ina. Dahil dito, lumabas ang ina at naghintay sa labas ng bahay, habang paulit-ulit siyang tinatawagan. Nang hindi siya sumasagot, lalo siyang kinabahan, pero hindi naman nagtagal. Dumating na rin ito sa harap ng bahay. Patakbong lumapit siya at humingi ng tawad sa pagiging huli. May traffic daw sa kalsada kaya tumakbo siya pauwi. Medyo galit ang ina, pinalo siya sa braso at sinabing natakot siya ng husto. Pagkatapos, pumunta silang mag-ina sa ospital upang dalawin ang kanyang ama, si Cho Hayengo. Umupo si Hanong sa tabi ng kama ng kanyang ama, habang ipinatong ng kanyang ina ang kamay nito sa kanyang balikat. Tinitigan niya ang ama ng may lungkot sa mata at sinabing, gagaling ka rin, Kai. Lumipas ang 10 araw. Nakuha niya ang legendary achievement sa pagpatay ng 10,000 horned rabbits. Pagkatapos basahin ang notification, tinignan niya ang oras sa kanyang relo at naisip niyang may 6 na oras pa siya, kaya pwede pa siyang mangaso ulit. Dinala siya ng taxi sa isa pang dungeon na madalas niyang naririnig. Nang hindi siya makakita ng kahit isang player sa pasukan, lalo niyang pinatotohanan ang mga narinig niya. Nag-research siya tungkol sa dungeon, may mga vampire bats na nakatira roon. Inirerekomenda ang antas mula level 10 hanggang 15. Sinasabi ng iba na karaniwang nasa grupo ang mga paniki, kaya mahirap ito sa gabi. Kung walang high-level players, halos imposible raw mangaso rito. Pero kaya ng ating bida kahit mag-isa. May solusyon kasi siya para sa lahat. Pagpasok sa dungeon, ginamit niya agad ang stealth skill at tahimik na dumaan sa 2 gwardyang nag-uusap. Pagdating sa gitna ng dungeon, nakita niya ang napakaraming nakakakilabot na pulang mata sa kisame, kaya hinugot niya ang kanyang espada at napagdesisyonang simulan na agad ang laban. Pero bago iyon, gumawa muna siya ng protective shield sa kanyang sarili, pagkatapos ay i-deactivate ang hide skill. Napansin siya ng mga paniki, pero hindi agad umatake. Para ma-provocate ang mga ito, tinusok niya ang kanyang daliri at pinadugo ito, at doon na naging aktibo ang mga halimaw. Mula sa lahat ng direksyon, sinalakay siya ng mga paniki. Parang alon na sabay-sabay na sumugod. Hinuyog ng mga ito ang dome shield niya, at doon nagliyab siya ng apoy sa kamay. Nagsisigawan ang mga paniki habang sinusubukang sirain ang barrier. Napabuntong hininga si Hinsang at tiningnan ang apoy, hindi madali gamitin ang 2 skill ng sabay. Pero epektibo ito lalo na laban sa maraming maliliit na halimaw. Pinalaki niya ang apoy, tumangala, at inilunsad ito sa ere. Isang malakas na pagsabog ang naganap, at nasunog ang lahat ng halimaw sa paligid. Protektado siya ng sarili niyang barrier mula sa apoy. Nang hamupa na ang lahat, tumalikod siya at pinagmasdan ang naglalaglagang abo, pero hindi pa tapos ang laban.
Mula sa lahat ng sulok ng kuweba, may mga bagong halimaw na lumipad papunta sa ingay, kaya muling nagliyab ang kamay niya bilang paghahanda. Hinintay niyang makalapit ang mga ito, at itinapon niya ang fireball ng buong lakas, na nagdulot ng isa pang malakas na pagsabog. Matapos nito, nagbigay ang system ng notification, nakapatay siya mag-isa ng 300 high-level monsters, kaya nakatanggap siya ng titulong, Vampire Bat Killer. Naisip niyang kung magsusumikap siya, maaari niyang maabot ang legendary rank bago matapos ang araw. Gusto sana niyang tingnan kung gaano karaming gamit at bato ang nakuha niya, ngunit nahuli ang atensyon niya ng isang bagay na naglalabas ng pulang kidlat at usok. Isa pala iyong espada, pero hindi niya inaasahan ang ganoong klaseng item. Inilapit niya ang kamay dito at napansin na ang natitirang mahika ay nags-anim. Kinuha niya ito at nag-abiso ang system na isa itong rare vampire sword na nagpapabalik ng mahika at stamina ng gumagamit sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng kalaban. Nagulat siya na iisa lang ang item pero may dalawang espesyal na katangian. Kumpara sa mga nakuha niyang item dati, mas mahalaga ito. Sa pag-asang makakakuha pa ng katulad nito, nagpatuloy siya sa pangangaso. Naisip niya na kung sabay-sabay niyang papatayin ang maraming normal rank monsters, may lalabas na rare quality item. Pero paano kaya kung mga rare rank monsters ang papatayin niya ng sabay-sabay? Lumipas ang isang linggo. Natapos na niya ang mga paniki, ngunit puro crystals lang ang nakukuha niya. Hindi na ulit lumitaw ang pulang kidlat. Hindi na rin nabubuo ang natitirang mahika. Dahil dito, nainas siya ng kaunti. Isang beses lang nangyari ang phenomenon na iyon matapos manghuli ng vampire bats. Napulot niya sa sahig ang isang rare quality vampire bat robe. Ayon sa description, ito'y makapal, elastic, at hindi madaling mapunit. Bagamat nainas siya na rare lang ito, kinuha pa rin niya ito at nagpunta sa ibang lugar upang makakuha ng bagong titulo. Lumipas ang ilang araw. Nagpunta siya sa isang real estate agency kasama ang kanyang ina, at tinanong siya nito ng may pag-aalala, sigurado ka bang ayos lang ito? Kung ganito kalaking pera ang gagastusin mo agad sa pagbili ng bahay, baka mahirapan ka. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, mama. Hanggat hindi pa ito pabigat, itutuloy ko lang. Pagpasok nila sa loob, kinausap niya ang ahente, at sinabi nitong tumawag siya kamakailan. Ito ba yung 105 square meters na unit? Tanong ng ahente. Inanyayahan silang sumunod, at napasigaw sa gulat ang ina, hindi ba masyado itong malaki? Ngunit ngumiti lang siya at sinabing, ayos lang yan. Dapat may kanya-kanyang kwarto ang lahat. Pagkalipas ng isang linggo, lumipat na sila sa bagong bahay. Tuwang-tuwa ang kapatid niyang babae sa laki ng kwarto at tinanong niya ito kung ito ba ang unang beses niyang makakita ng ganitong bahay. Masayang sinabi ng kapatid na gustong-gusto niya ito, kaya nangako siyang bibili pa ng mas malaki balang araw. Ngunit natawa ang kapatid niya at sinabing, tama na ito, kuya. Sobra-sobra na. Napatingin ang ina nila sa kanila ng may ngiti at napagdesisyonan nilang ipagdiwang ang paglipat sa masarap na pagkain. Nalulunod sa sarap ng luto ng kanyang ina, nagsuggest ang kapatid niya na magpakain ng soup, rice cake, sa mga kapitbahay kinabukasan. Sumang-ayon naman ang ina niya ng may ngiti. Habang pinakikinggan sila, naisip ng ating bida, sa susunod, kasama na si Papa. Dumating ang panibagong araw ng trabaho. Ngayon ay pumunta siya sa dungeon ng Blood Red Rats. Inirerekomendang level para dito ay mula level 8 hanggang 10. Pagkapasok niya, nakasalubong agad niya ang matatalim na tingin ng mga halimaw, medyo nabigla siya. Hindi na naghintay ang mga ito at sabay-sabay siyang inatake, pero mabilis siyang nakareact at tumalon ng mataas, halos umabot sa kisame. Tumalon siya mula sa pader at lumapit sa mga halimaw, saka sumugod at sinabing, mas mabilis kayo sa inaasahan ko, at pinugutan sila gamit ang bagong espada niya. Naisip niyang makakuha rin ng bagong rank dito, kaya pinaliyab niya ang apoy sa kanyang kamay at nagpatuloy sa pakikipaglaban.
Paglabas niya sa dungeon, ipinakita niya ang mga nakuha sa isang empleyado ng association. Nagulat ito sa dami ng bato na nakuha niya at nagpasalamat sa kanyang pagsisikap. Pagkatapos, pauwi na sana siya, pero may hindi inaasahang tagpo, isang babae ang tumawag sa kanya sa pangalan, sabay sabing, "Nagkita na naman tayo." Nagulat siya at lumaki ang mga mata sa pagkabigla, si Suhi pala ito. Formal na ipinakilala ni Suhi ang sarili, bahagyang yumuko, at sinabing, "Ako ang leader ng first team ng Soul Guild." "May oras ka ba?" Kinabahan siya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang i-report ni Soy ang tungkol sa kanya sa guildmaster na si Maji Han. Galit na galit si Han, binagsak ang kamao sa lamesa, at pasigan na nagsabi, "Sino ba yang lalaking yan?" Hindi alam ni Suhi ang isasagot. Tiningnan ni Maji Han ang ID ni Hanong, napakunot noo, inayos ang buhok, at sinabing, "Tingnan mo na lang kung gaano karaming bato ang naibenta niya. Para makuha iyon, kailangan niyang pumatay ng hindi bababa sa 10,000 halimaw." Hinulaan ni Suhi na may espesyal na kakayahan ito. At sumang-ayon siya sa sinabi nito. Malaki ang posibilidad na ganoon nga. Baka may kakayahan siya para malampasan ang 20 level rule, kaya dapat talaga nilang akitin siya. Nang mapansin ng babae ang ngisi ng guildmaster, bahagya siyang napakunot ngunit sumang-ayon pa rin dito. Pagkatapos, tumayo ang guildmaster mula sa kanyang upuan at lumapit sa bintana. Sabay sabing magpapadala siya ng tao upang samahan siya, ngunit mas mainam na subukan muna niya ito mag-isa dahil kilala niya ang babae. Pumayag ito, ngunit biglang may naalala ang master. Lumingon siya sa kanya at tinanong na may ningning ng bughaw sa mga mata, "Hindi ba kumalat ang impormasyon sa ibang miyembro ng guild?" Napaatras ang babae sa takot sa titig nito at nanginginig na sumagot, "Wala pong ibang nakakaalam kundi kayo lang, at babantayan ko rin si Jisoo." Binitiwan ng master ang kanyang pressure, ngumiti, at sinabing, "Galingan mo." Samantala, naguguluhan ang ating bida kung paano siya nahanap ni Suhi. Naalala niya ang unang pagkikita nila, nagbigay ito ng business card, pero wala siyang sinabi kahit ano sa sarili niya. Nagtataka siya kung paano nito nalaman ang kanyang pangalan at kung paanong nalaman nito na nandito siya. Humingi ng tawad si Suhi at gustong ipaliwanag ang lahat, pero pinutol siya ng ating bida at tinanong, "Nagpaimbestiga ba kayo ng palihim? Binayaran niyo ba ang mga staff ng dungeon?" Kinabahan si Suhi, at nang mapansin ng kasama niya na hindi na niya kakayanin, lumapit ito kay Hanong at sinabing ikinagagalak siyang makilala at inumungkahing mag-usap sila sa mas maayos na lugar. Tumanggi ang ating bida at umalis pauwi nang hindi man lang tiningnan ito. Ngunit nagbanta ang lalaki, pupuntahan siya sa mismong bahay niya at doon siya hihintayin. Dahil dito, huminto ang ating bida, lumingon, at ngumiti ang lalaki habang sinasabi na naghihintay lamang siya para magpakita ng kabutihang asal. Lumipat sila sa isang kafe at nagpakilala na ang lalaki. Ang pangalan niya ay Kojin Senador, at siya ang head ng unang recruitment team ng Soul Guild. Tinanong siya ni Hanong kung bakit nila siya hinahanap, at sinabi ni Jin Senador na nais nilang magbigay ng alok. Napakunot noo ang ating bida at tinanong kung sa tingin nito ay gusto niyang sumali sa guild. Tumawa si Jin Senador at sinabing medyo bastos nga ang dating, kaya humingi ito ng paumanhin muli. Gayunpaman, sinabi niyang hindi siya dapat magalit. Ginamit lang nila ang mga paraang ginagamit din ng ibang guilds, at sa totoo lang, mas mahinahon pa nga sila. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa ibang guilds, at napansin ng ating bida na hindi tugma ang mga sinasabi nito sa mga ginagawa niya. Ayon kay Jin Senador, isa ang Soul Guild sa 3 pinakamatanda at pinakamalaking guild sa Korea. Ngunit hindi na siya pinatapos ng ating bida at agad tinanong kung magkano ang annual salary at signing bonus. Ngumiti ang lalaki at sinabing, ang eksaktong halaga ay malalaman lang kapag sumali ka na sa guild at isiniwalat mo ang iyong mga skills, status, at level. Hindi natuwa ang ating bida sa sagot na ito.
Kaya't dagdag ni Jin Senador, garantisado ang signing bonus na hindi bababa sa 10 bilyon at 1 bilyong sweldo kada taon. Nagulat ang ating bida at inisip na kakaiba ito. Kahit gaano pa kataas ang pagtataya sa kanyang kakayahan, masyado pa rin itong malaking halaga. Gusto ba nila akong gawing kinatawan ng guild? Tanong niya sa sarili. Kahit isang baguhan na may potensyal, wala pang guild na tataya agad ng ganito kalaki, maliban na lang kay Kim Hana, ang tanging buffer sa buong bansa. Sa kanya, posible ito dahil isa siyang modelo ng matagumpay na player sa buong mundo. Pero wala pa siyang patunay o pambihirang kakayahan tulad ni Kim Hana. Oo, may skill siya sa buying at selling, pero hindi niya iyon maaaring sabihin sa kanila. Nang nakuha niya ang kanyang association ID, rank lang ang nakalagay. Isang ideya ang pumasok sa isip niya, baka dahil ito sa mga gemstones. Tinanong niya si Jin Senador tungkol dito, pero hindi nito naintindihan ang tinutukoy niya. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Suhi. Kanina, iniikot lang niya ang straw sa kanyang baso, pero nang marinig ang tanong, agad siyang tumingin sa kanyang kasama. Dito napagtanto ni Hanong na walang kaalam-alam si Jin Senador sa tunay niyang kakayahan, ngunit nahulaan na ito ni Suhi. Imposibleng ang dahilan lang ay ang mga bato. Sa tingin ba nila may espesyal akong kakayahan o impormasyon? Tanong niya sa sarili. Tinanong siya ni Jin Senador kung ano ang iniisip niya. Wala ka namang mawawala, di ba? Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sumagot ang ating bida, hindi ako sigurado. Hindi ba ito magiging pagkalugi para sa? Normal ba sa isang player ang ipakita ang kanilang status window sa mga hindi nila kilala? Bukod pa roon, wala naman siyang ipinangakong tiyak. Nakangiting kinabahan ang lalaki at sinabing hindi naman ganoon. Kapag ipinakita niya ang status window, agad nilang maiintindihan ang lahat. Kalmadong humigop ng kape si Hansen at sinabing kung totoo iyon, dapat bayaran muna siya ng 100 bilyon bilang paunang deposito. Pagkatapos yun, mahinahon niyang isisiwalat ang lahat ng kanyang alas at sasali sa guild. Patuloy na iginigiit ni Jensen ang kanyang panig, pero sinabi ng ating bida na wala na siyang ibang masasabi pa sa isang taong nagpupumilit ng isang panig na alok. Pagkatapos nito, lumabas siya ng kafe at naisip na mas mabuting huwag na siyang makisangkot pa rito. Kailangan niya ring bantayan ang dami ng kanyang mga bato, dahil baka masyado siyang mapansin. Kumalat na ang impormasyon tungkol sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone. Nang sagutin niya ito at marinig ang boses ni Jin, agad niyang binaba ang tawag, may naiinis na ekspresyon sa mukha. Lumipas ang mga araw. Nasa bahay siya nang tumanggap siya ng notification sa kanyang telepono. Nagpadala ng mensahe si Jin Senador para humingi ng paumanhin at nagmungkahi ng pagkikita sa darating na weekend upang pag-usapan ang pagsali sa guild. Binasa ni Hyensen ang mensahe na may galit sa mukha, at pagkatapos ay ni-block niya ito. Nagpatuloy ang mga araw. Umaga siyang nangangaso, at tuwing gabi ay inaabangan siya ni Jin Senador sa labas ng bahay upang makipag-usap, pero patuloy niya itong hindi pinapansin. Makalipas ang ilang araw, pumunta siya sa susunod na dungeon, at ang mga kalaban niya rito ay asul na butiking halimaw. Pero ang laban ay madali lang para sa kanya. Sa lahat ng panahong ito, nakapag-ipon siya ng sapat na puntos, humigit kumulang 3.5 bilyon. At dahil dito, masaya siya dahil sa ganitong bilis, mabibili na niya agad ang elixir. Sunod niyang pinuntahan ang dungeon kung saan naninirahan ang mga pulang balahibong lobo. Inirerekomendang level ng mga manlalaro ay mula 15 hanggang 20. Sa loob, nakita niya ang mga halimaw at ilang grupo ng players na umatake sa kanila. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, naisip niya na kumpara sa mga butiking nilabanan niya kahapon, mas malakas ang mga lobong ito. Pero sa anumang kaso, kaya niya pa ring tapusin ang mga ito sa isang hampas lang. Binuksan niya ang status window, tiningnan ang stats niya, at inisip na kung magpapatuloy ito, makakalaban na siya ng mga level 6 monsters ng madali. Hinugot niya ang kanyang sandata, nagpa siya na makakuha ulit ng bagong rank ngayon,
at pumasok sa laban ng may kumpiyansa. Samantala, may nangyayaring kahindik-hindik sa isang hindi kilalang dungeon. Isang napakalaking aso na kamukha ni Cerberus ang kumakain sa isang tao at kasama nito. Isang level 71 First Awakening player na si Ochango ang nanunood sa eksenang iyon na puno ng takot. Patuloy ang halimaw sa pagmuya sa kasamahan niya, kaya gumamit siya ng mahika upang makaganti. Pero biglang may kung anong aninong dumaan na agad nagpawala ng kanyang braso. Sa una ay hindi pa niya maunawaan ang nangyari. Hawak ang kanyang sugat, lumuhad siya sa lupa, habang ang halimaw, pinanood siya ng mabuti bago tuluyang tapusin ang kasamahan niya. Piliting bumangon ni Chango, naisip niya na napakalakas ng halimaw na ito at kailangan niyang tumakas bago pa mahuli ang lahat. Pero pagkaapak niya pa lang, bumagsak agad ang paa ng halimaw sa harap niya, at sa isang iglap, nawala ang kanyang buhay. Maya-maya, dumating si Hyenson sa dungeon na iyon, at base sa dami ng players, tila sikat ito. Hindi karaniwang ganito kakapal ang pila sa pasukan. Dumaan siya sa tabi ng mga manlalaro at napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit pero nakakaramdam siya ng kaba. Matapos ang natural na sakuna, dumami ng dumami ang mga interdimensional gate sa loob ng 10 taon. Pero nang lumabas ang gate ng heroic rank 9 na taon na ang nakalilipas, hindi na nadagdagan o nabawasan pa ang bilang ng mga ito. Patuloy namang dumarami ang mga players kada taon. Di nagtagal, nakakita siya ng isang grupo ng mga lobo at nagpasya siyang tapusin agad ang mga ito. Tumalon siya at pinugutan ng ulo ang unang halimaw na umatake sa kanya. Pagbaba niya, napansin niyang may mga lobo pang naghihintay sa ibaba. Napangisi siya at nagpaapoy ng apoy sa kanyang kamay bago ihagis ang fireball sa kanila. Pagkatapos nyun, lumapag siya at lumapit sa mga lobong nakatayo malapit sa mga nasunog na bangkay ng kanilang mga kasama. Nag-alburoto ang mga lobo at umatake, pero tumingin siya sa kanyang kalasag at muling ngumiti, bago sinuntok ang halimaw sa ilalim ng panga. Habang ito ay nanghihina, agad niya itong pinugutan. Pagkatapos nyun, itinutok niya ang kamay sa natitirang mga lobo at tinamaan ng isang magic projectile ang ulo ng isa sa mga lobo. Natakot ang ibang mga lobo at hindi makalapit sa kanya, pero nang utusan niya silang umatake, tumakbo siya palapit sa kanila at malalakas na ungol ang isinagot nila habang sabay-sabay siyang inatake. Hindi nagtagal, napatay na niya ang lahat ng lobo, at ilang kristal ang nahulog mula sa mga ito. Natanggap ng ating bida ang karaniwang achievement para sa pagpatay ng 300 halimaw, Red Wolf Hunter. Mas mabilis niyang natapos ang laban kaysa sa inaasahan, at iyon ay dahil sa kanyang bagong espada na may espesyal na kakayahan. Paglingga niya sa paligid, napansin niyang wala ng tao roon at naisip niyang tapos na siya sa lugar na iyon, kaya pinulot niya ang kanyang bag at nagtungo sa kabilang silid. Doon, nakita niya ang isang maliit na grupo ng mga players na nakikipaglaban sa isang halimaw. 4 na tao pero hindi nila mapatay ang isang lobo, kaya dumaan lang siya sa kanila. Iniisip na may nakareserba ng laban doon. Naglakad pa siya ng kaunti at muling nakita ang parehong grupo ng mga manlalaro. Napatawa siya ng alanganin, napagtanto na kailangan niyang pumunta sa ibang dungeon dahil halos lahat ng bahagi ay okupado na. Bigla, may malakas na sigaw na narinig sa likod niya. Agad siyang lumingon at nakita ang 2 tao, o kung ano na lang ang natira sa kanila. Napansin din niya kung sino ang gumawa noon at maingat na itinaas ang paningin sa halimaw. Ang babaeng nakaligtas ay tumakbo sa takot, pero tinapos siya ng halimaw gamit ang bigat ng napakalaki nitong paa. Nang masaksihan ng ating bida ang lahat ng ito, napuno siya ng matinding takot. Nang bumagsak ang ulo ng babae sa kanyang paanan, halos masuka siya at nakipagtitigan sa kakilakilabot na 3 ulong halimaw, si Gradan. Hindi niya inaasahan na may ganoong halimaw sa pugad ng mga red-furred wolves. Dinilaan ng halimaw ang kanyang labi, halatang gustong-gusto na siyang kainin, at agad siyang inatake gamit ang malaking paa. Buti na lang at nakaiwas si Hinson sa oras.
Habang pinagmamasdan ang laki ng halimaw, naisip niyang, napakasama ng sitwasyon. Umungol ng nakakabingi ang halimaw, pinagtitibay pa ang kanyang takot. Ginamit ng bida ang skill na concealment at nagtago sa likod ng pader, sabay sabing, totoo ba to? Hinampas ng halimaw ang pader kung saan siya nagtatago. Lumingon siya sa gilid at nag-isip, nakikita ba niya ako kahit nakahide ako? Tumalon siya palabas ng pader at lumipad sa kanya ang mga tipak ng bato. Putik, naisip niya, habang napangiwi sa sakit at bumagsak sa harap mismo ng halimaw. Gumamit siya ng stone shield sa harapan niya, pagkatapos tumalon para umatake sa isa sa mga ulo ni Gradan. Babuka na sana ang bibig ng halimaw upang umatake, at sa pagitan ng pagngit-ngit ng kanyang ngipin, napamura ang ating bida, putik. Ibinato niya ang kanyang bag, pagkatapos ay nag-concentrate ng enerhiya sa kanyang mga kamay at gumamit ng Fireball Triple Strike. Tumama ang atake diretso sa ulo ng halimaw, at habang pinupulot niya ang kanyang bag, sinabi niya na muntik na siyang malagay sa alanganin. Pagkatapos noon, tumakbo siya sa kabaligtarang direksyon, at habang lumilingon ay napabulalas siya, halos wala akong nasaktan sa kanya, sobrang lakas. Saan ba siya galing? Dungeon ito na para sa level 15 hanggang 20 lang. Muling nag-concentrate ng enerhiya sa kanyang mga kamay at gumamit ng double strike fireball na itinira niya sa gilid na ulo ng halimaw. Napansin niyang sa ganitong bilis, mauubos ang kanyang mana, pero bago pa siya makapagtapos ng iniisip, inatake siya ng halimaw mula sa likod gamit ang malaking paa nito. Bumagsak sa lupa ang bida, pero nakabangon siya gamit ang kanyang mga kamay, sabay sabing, buhay pa. Tumingin siya sa system window na lumitaw. Vampire bathrobe, rare, makapal, elastiko, at hindi madaling mapunit. Napansin niyang mas matibay ito kaysa sa inuupahang gamit, kaya muling tumingin sa halimaw at habang tumataas, sinabi niya sa sarili na hindi siya lalayo kung ganito lang ang bilis niya. Kahit bahagyang nabawasan ang buhay ng halimaw, kailangan niyang bumilis. Nagpatuloy siya sa pagtakas, at lumitaw sa harapan niya ang isang system window. Item, Acceleration Pill dagdag 1 sa Agility. Hindi epektibo sa players na may higit sa 100 agility. Gamitin, Absorb. Sa sumunod na segundo, nilunok niya ang pill at sinabing, ganito pala. Pagkalipas ng 20 minuto, may apoy na nakasindi sa kuweba. Tumingin sa malayo ang bida, sabay sabing, ayos, tapos na ang engravings. Skill combination 849, Fireball. Nag-concentrate siya ng enerhiya sa kanyang kamay at itinira ito sa gilid na ulo ni Gradan.